Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah alamul jin wa syayatin. So, tinutuloy natin yung pagtalakay doon sa mga sandata ng mananampalataya laban kay Satanas. At itong sumunod na usapin nga, syempre, yung pagpapakupkop kay Allah. At maaring ito ay, yun nga, syempre, nagmumula sa puso unang-una, yung puso natin. Kasi pwedeng mangyayari, yung puso natin ay nasa palagian na kalagayan ng pananalangin. Lagi tayong naghahangad ng mabuti mula kay Allah. Pagpapakupkop laban kay Satanas, lalo na. Syempre, sa pamagitan ng ating dila, kabilang sa mga adhkar, yung pagpapakupkop laban kay Satanas. Pagpapakupkop kay Allah, laban kay Satanas. Sa sumunod na bahagi, وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنَ الْإِسْتِعَاذَةِ بِرَبِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ bisigin mukhtalifa. So merong iba't ibang mga paraan na sinambit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung istiada. At ang mga istiada na ito na binabanggit na ito, maaari itong banggitin din bago magsala o bago yung Fatiha. Sa sala, di ba? Kabilang sa mga sunnah sa sala, yung dua ul istiftah, subhanakallahumma wa bihamdik, tapos a'udhu billahi minash shaitanir rajim, di ba? Eto, pwedeng ipangpalit mo doon. Actually, pareho lang naman sila ng kahulugan. May nadadagdag lang na ilang bagay. Fakana yakulu ba'da dua il istiftah, sa dua ul istiftah, ito yung sinasabi niya minsan, a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Iniulat ito nung Ashabus Sunan, sila Imam at-Tirmidhi at iba pa. Yun nila, may nadagdag lang na Sami'ul Alim, na pangalan ni Allah. As-Sami ang nakaririnig at ang Alim at nakaaalam. Nagpapakupkop ako kay Allah, ang nakaririnig at ang nakaaalam, laban sa Satanas na isinumpa. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Yan, nagpapakupkop ako kay Allah, laban sa kanyang bulong, laban sa kanyang bulong, yung hams ni Satanas. At gayon din yung sumunod na nababanggit, yung kanyang nafkh. Yung nafkh, yung paghinga ni Satanas, at yung nafkh, yung pag-ihip. Na lahat ng tatlo na ito, bagaman binanggit silang iwahiwalay, ang tinutukoy dito yung waswas din ni Satanas, yung bulong ni Satanas, lahat-lahat. Hamzuhu wa nafkhuhu wa nafthuhu. Pare-pareho itong tumutukoy doon. Pero syempre, maaari nating mauunawaan pa yung sa iba pang kahulugan nito, yung pag-ihip na katulad ng ginagawa ng pag-ihip ng mga mangkukulam para matupad yung kulam. Yan, iihipan nila yung, halimbawa, yung ginagamit nila pang kulam, di ba? O yung manika o ano paman. Si istiada, bukod sa sala, meron pang ibang mga lugar o pagkakataon na mainam na ang tao ay magpapakupkop kay Allah laban kay Satanas. So meron dito na natukoy na ilang mga bagay, alhamdulillah. Sa yung una, sa pagpasok sa palikuran, sa CR. Pangalawa, sa panahon ng matinding galit. Pangatlo, pagpapakupkop kay Allah bago makipagtalik sa asawa. Pangapat, pagpapakupkop kay Allah laban kay Satanas sa pagbaba sa isang lambak o pagpasok sa bahay. Panlima, pagpapakupkop kay Allah laban kay Satanas sa pagkakarinig mo doon sa yung tunog ng ng donkey. Yung donkey. Pang-anim, ta'awudhi na kiraatil Quran. At yung istiada, bago bumasa ng Quran. So, anim na ito na mga lugar o pagkakataon na mainam yung magpakupkop kay Allah laban kay Satanas. Kasi
unang dahilan dito sa mga ito, mga mabubuting gawain ito, eh. At nagpapakop tayo kay Allah laban kay Satanas nang sa gayon hindi niya sisirain yung mabuting gawain natin. At pangalawa, maaaring mangangahulugan dito na yung lugar na pupuntahan natin merong Satanas, merong demonyo. Halimbawa, yung mga lugar na ilang, yung mga lugar na liblib, papakopkop tayo kasi merong jin doon na nakatira kasi dahil walang masyadong tao doon, so doon siya namamalagi. O kahit sa CR halimbawa, 'di ba? Pwedeng nandun yung jin at iba't iba pang mga mabubuting mga dahilan kung bakit mainam para sa tao yung palagi niyang binabanggit ang isti'adha. Palagi niyang binabanggit. Actually, sa pangkalahatan nga eh, kung halimbawa, kasi dua din ito eh, 'di ba? Bawa, kung nakagawian ng tao magsasambit ng astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, ganun din, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ganun din. O kinakabahan ka. Pwede nga a'udhu billah lang eh, kasi kapag sinabing a'udhu billah lang, nagpapakop ka sa lahat ng bagay. Pero itong 'pag may sinabi kang shaitanir rajim, specifically laban kay Satanas. So yung a'udhu billah, pareho din eh, pwede ring palagi mo yun na sasambitin inshallah. Yung una, al-istihadatu inda dukhulil khala. Ang pagpapakopkop kay Allah laban kay Satanas sa pagpasok sa CR o sa toilet. Ngayon ito tinutukoy dito, yung lugar na kung saan dumudumi o umiihi ang tao. So ito siya, yung khala. At maaaring ito ay katulad ng yung mga modernong mga CR na mayroong kwarto na maliit, may toilet bowl o ano paman. O gilid ng puno, 'di ba? Halimbawa sa ano, nasa ilang kang lugar, nasa gubat ka. So ganun din, bago ka tumabi para umihi o ano paman, sambitin mo rin ito. Walang CR doon. Pero dahil um, intention mo na gamitin yung lugar na yon bilang palikuran, so sasambitin mo ang istiada. Walang pinagkaiba sa kanila. Mas dapat mo nga itong sambitin nga pag nasa gubat kayo, nasa lugar ka na ilang o liblib. Yung sasambitin mo ang istiada. Kasi mas malamang meron niyang mga engkanto doon na nakatira. Lalong-lalo na kung satanas nga o demonyo sa mga lugar na marumi. Kung nasaan ang dumi katulad ng palikuran. Kaya nga bawal magsala. 'Di ba? Lahat ng lugar pwede nating pagdausan ng sala. Liban na lamang sa mga sementeryo at mga CR. O ano pa bang lugar na merong najis. At yung najis na tinutukoy nga, yung dumi at ihi ng tao o hayop. Yung mga langis, mantika o ano, iba pang dumi, alikabok, hindi may tuturing na najis. Paring tatawagin siyang dumi. Tatawagin siya ng tao, ituturing siya ng tao bilang dumi. Pero hindi siya najis. Itong unang dahilan kung bakit bawal magsala sa CR at sa sementeryo. Yung najis sa CR at yung sementeryo naman, yung pagsusujud kung saan mayroong nakalibing. At yun ay shirk. Yun ay shirk. Pwede doon sa salatul janaza. Kasi wala na magsujud doon eh. Para sa mga hindi nakapag-salatul janaza, doon sa inilibing. So kapag inabutan mo siya na nandun na nakalibing, so pwede ka pa rin doon mag-janaza. Inshallah. Wakana idadakal al-khala. Yastaidu minash shaitani, minash shayatin, dukuruhum wa inatuhum. O dukurihim wa inatihim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw kapag papasok siya sa CR, nagpapakupkop siya kay Allah laban sa mga demonyo, lalaki man o babae. Lalaki man o babae. So ito napakainam na nabanggit dito itong bagay na ito. Dagdag itong kaalaman na sa mga jin nga, meron ding mga lalaki at babae. At maaaring sila ay nagre-reproduce katulad ng kung paanong nagre-reproduce yung mga tao. At taon na nga nating nabanggit na maaring magkakaroon talaga ng engkanto na magkakagusto sa tao. Kaya nga sa mga lugar na ganito, lalo na palikuran, so mainam yung mag-iistiada. Mag-iistiada bago pumasok sa mga lugar na ito.
Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ito na yung nakikilala natin na dua o dikir bago pumasok ng CR. O Allah, ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa mga khubth at khaba'ith. Yung khubth na ito o khubuthu, yung khubuthi min al-khubuthi wal khaba'ith, plural ito pareho. Plural. Khubuth, ibig sabihin yung lalaking shaitan, at kaba'ith, mga babaeng shaitan. Khabith at khabitha. Khabith ang plural niya khubuth, at yung khabitha ang plural niya ito khaba'ith. Kasi maaring sa isang lugar, hindi lang naman isang demonyo yung nandun di ba? Pwedeng marami sila. Kaya kapag mag-istiada ka, gagamitin mo plural laban sa kanila. Kasi marami sila. At ganun din lalaki at babae. At yun nga, mainam yung pagkaka-specify dito. Alhamdulillah na nagpapakupkup tayo kay Allah laban sa mga syaitan na lalaki at babae. Hindi sa iba pang ulat, iniulat ni Abu Dawud. Mula kay Zaid bin Arqam, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadihil hushus muhtadara faida ata ahadukumul khala falyakul a'udhu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Sabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mga lugar daw na ito, yung mga hushush, ay muhtadara, dinadaluhan ng mga engkanto ng mga jinn. Kaya tuwing nang papasok kayo rito, tuwing nang papasok ang sino man sa inyo rito, ay sabihin niya, O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa mga khubuth, mga lalaking jinn, at kaba'ith, mga babaeng jinn. Alhamdulillah. Sumunod na mainam na magsasambit ng istiada, al-istiadatu endal gadab. Ang pagsasambit ng istiada kapag ikaw ay nagagalit. Pero ito yung galit na tinutukoy dito, yung galit na matindi. Kasi pwedeng nagagalit ka rin, di ba, na mahinang na naman nagalit. Pero yun nga, kahit yun, mainam din na mag-istiada, insyaallah. Inulat ni Sulaiman bin Surad, istabba rajulani anin nabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu endahu julusun. So meron daw nag-away na dalawang lalaki sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, nag-aaway sila. Yung matinding pinag-aawayan nila. At nandun din sila. Nakita nila yung dalawa na yun na nag-aaway. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mugdiban wa qad marra wajhahu. So, sobrang galit daw ng isa. So, minumura na niya yung kaaway niya, yung kalaban niya, at namumula ng kanyang mukha. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha ladahaba anhu ma yajidu. Tunay na nalalaman ko ang isang salita na kung sinabi niya ito ay mawawala ang anumang nasa kanya na galit, anumang taglay niya na galit. At ito ay ang a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Sa pagsasabi ng a'udhu billahi minasyaitonir rajim ay magpapahupa ng galit, insyaallah. Meron pang ibang mga naiulat na magdudulot na humupa ang galit ng tao, insyaallah. Hindi nga yung kapag ikaw daw ay nakatayo, ikaw ay umupo. Kumbaga para mabawasan yung pagkilos
At gayon din, iba naman nagsasabi magwudu. Dahil ang demonyo daw ay nilikha mula sa apoy at ang tubig ay nag-aapula sa apoy. At iba't iba pang mga nababanggit. Pero ito yung pinakamainam, ma'udhu billahi minasyaitonir rajim. Iniulit ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذا أصبح إذا أمسى وإذا أصبح وإذا أمسى أن يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Iniulat ito ni Imam at-Tirmidhi. Mahaba ito na dua. Pero kasama ito dun sa mga dua laban sa matinding galit. Itinuro ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So tingnan niyo, 'di ba? Yung si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yung pinakahuling tao na may imagine natin na magagalit, 'di ba? Pero pati siya tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dua laban sa pagkagalit o labis na galit. Pero actually nagagalit din si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maraming pagkakataon na nagalit din siya. Siyempre si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nakikilala din siya sa kanyang katapangan. So kahit inilalarawan siya bilang lalaking maliit, payat, kung titingnan natin hindi niya kayang pagtanggol ang kanyang sarili, binugbog pa nga siya ng Quraysh, di ba? Halos mamatay siya sa bugbog. Sobrang liit niya o sobrang payat niya. Yung ipaglalarawan pa nga sa kanya, sobrang payat niya, wala siyang bewang eh. Yung malong niya lagi nalalaglag. Nalalaglag yung malong niya. Nababanggit yung palagi sa mga pagtalakay sa isbal kasi lagi nalalaglag yung malong niya pero na dahil doon sumasayad sa lupa. Pero hindi niya nakasalanan yun eh. Hindi niya walang pagkakapitan yung malong niya eh. Sa sobrang payat niya. Pero nagagalit din siya. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuro sa kanya ang ganito. At yun nga, sa lahat ng jihad nando si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya sa mga labanan, hindi maganda yung galit ka eh. Labanan, hindi maganda yung galit ka kasi umuubos siya ng lakas eh. Tingnan mo kapag galit ka, wala kang control halos sa lakas mo. Either magiging mahina ka masyado kasi yung lakas mo napunta na doon sa galit eh. O hindi mo na kontrolado ang iyong ginagawa. Parehong hindi maganda. Si dua na tinuro sa kanya, O Allah, ang tagapaglikha ng kalangitan at lupa. Allahumma fatir as-samawati wal ard. Alim al-ghaib, ang nakakaalam sa nalilingid, wasyahada at sa mga nalilingid. Alim al-ghaib, nakakaalam sa mga nalilingid, wasyahada sa mga naihahayag. La ilaha illa anta, walang Diyos na marapat sambahin liban sa iyo. Rabba kulla shay'in, Panginoon ng lahat ng bagay. Wa malikahu, at hari ng lahat ng bagay. A'udhu bika min syarri nafsi. Ito na yung dua. Nagpapakop-kop ako sa iyo laban sa kasamaan ng aking sarili. Mamin syarri syaitani wa syirkihi. At laban sa kasamaan ng demonyo at sa mga kasabwat niya, yung mga kampon niya, ng mga demonyong tao o jin. Wan aktarifa ala nafsi suan. Nagpapakupo ako sa iyo na ako ay magdudulot ng sa parehong kahulugan ng naunang nabanggit na makagawa siya ng bagay na nakakasama para sa kanyang sarili o ajurrahu ila muslimin. Nagpapakup daw siya na ang kasamaan na ito ay may dulot niya sa iba pang Muslim. So ang tunay na mananampalataya, iniiwasan niya na makapinsala sa Muslim. Ang tunay na mananampalataya, iniiwasan niya na makapinsala sa Muslim. Kahit pakaaway niya yung Muslim na yun. Pero yung walang pananampalataya talaga. Kaya pangunahing katangian ng munafik yan eh.
yung naghahangad ng pinsala sa mga Muslim. Gusto talaga nilang makapinsala sa mga Muslim sa iba't ibang mga paraan. Sa iba't ibang mga paraan. Yung mga hadith tungkol sa pagkakabali sa kanilang mga pinangako, di ba? Pagtalikod nila sa kasunduan, pagtatraidor. Mga ano pa yun minor pa yun Pero ultimately, kumbaga, ang nasa likod ng lahat ng ito na ginagawa nila, yung kagustuhan talaga nila na makapensala sa mga Muslim. Kasi wala talaga silang pananampalataya Wala talaga silang pananampalataya. Kaya pag merong nagpapakilalang Muslim at napakarami niyang dinudulot na pinsala sa mga Muslim, nakapagduda talaga yung kanyang kalagayan. Si Allah na ang tunay na makakapaghatol sa kanya, kumbaga. Pero bilang bahagi ng jihad laban sa mga munafik, kailangan na pangalagaan din natin yung ating mga sarili laban sa pinsala ng mga munafik. Kung meron tayong pinagsususpetsahan, actually, valid yun Hindi tayo nagkakasala. Kung meron tayong pinaghihinalaan na munafik, hindi tayo nagkakasala, inshallah. Kasi kung nasa kanya naman yung mga palatandaan na ipinagbabala sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos nakikita natin ngayon nga pangunahin yung matinding pamiminsala niya sa mga Muslim. Dito siya nakakita ng kaligayahan, dito siya nakakakita ng accomplishment. So pangilagan natin yung mga tao na yun at pangalagaan natin ang ating mga sarili laban sa kanila. Alhamdulillah. Ganyan din kabilang sa mga pagkakataon na mainam na mag-istiada yung tao. Itong pangatlo, sa pakikipagtalik sa asawa. Haddathana alal istiadati hina ya'ti rajula ahlahu. So nabanggit din ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ito ni Ibn Abbas, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum ida arada man ya'ti ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syayatin marzaktana." O jannib, ano ba ito? Syaitan lang pala. Walang paggagamitan dito yung kambal. Bismillah sa ngalan ni Allah, wala ilayo mo sa amin ang satanas at ilayo mo ang satanas palayo sa anumang ibiniyaya mo sa amin. Yung tinutukoy dito na ibibiyaya sa kanila, yung anak na magiging bunga ng kanilang pakikipagtalik. Diba? So, bago pa makipagtalik. Pero ganun din, halimbawa makalimutan ng tao, diba? Kasi minsan, maaari makalimutan ng tao. Para sa pagkain, diba? Diba? Kapag sa pagkain, hindi mo nasambit yung bismillah. Sabi mo habang kumakain ka, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. So itong ganito, pwede mo rin naman sambitin kapag nakalimutan mo. Either sa kalagitnaan o tapos na, pwede mo pa rin sambitin, inshallah. Pwede mo pa rin sambitin ang bagay na ito. Dito nga, sinabi, فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدِرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَدُرْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. Dahil kapag nagkaanak daw sila dulot ng pagtatalik nila, inshallah, ay hindi mapipinsala ng demonyo ang anak nila kahit kailan. Pero syempre, liban na lang sa pahintulutan ni Allah o anumang pahintulutan ni Allah, mangyayari pa rin kahit nag-istiada ka. Maaari pa rin may dudulutin sa tanas. Pero ito yung pinakamainam na gagawin. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Alhamdulillah. So, ito yung unang tatlo. So meron pa natitira uli na tatlo na matatalakay natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.